Hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga kinatawan ng Muslim community sa Kalinga at binansagan niyang bangag Pilipinas ang kasalukuyang administrasyon. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Paul Montibon live sa Tabuk City, Kalinga. Magandang gabi, Paul. Franco, magandang gabi. Talagang hanggang sa mga oras na ito nagpapatuloy pa rin ang panunood, pakikinig ng mga kababayan natin dito sa Tabuk City. At isa nga sa mga dumalo dito ang kinatawan ng Muslim community dito sa Kalinga na talagang antapang na nagbigay ng kanyang pahayag laban sa kasalukuyang administrasyon dahil nga naman sa naobserbahan niya itong paglaganap ng illegal na droga at kriminalidad dito sa ating bansa. Walang bagong Pilipinas. Ito ang maanghang na komento ng isang kinatawan ng Muslim community at kasalukuyang kagawad ng Tabuk City, Kalinga laban sa kasalukuyang administrasyon. Bunsod ito ng kaliwatkanang krimen na naitatala sa bansa ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Bagay na nagdudulot ng takot sa publiko at sa seguridad ng kanilang pamilya at komunidad. Sa totoo lang po, kaya nga po namin sinuportahan noong 2016 si Tatay Digong dahil po sa paglaban niya sa kriminalidad at sa droga. Ngayon po, hindi po natin maikakaila na hindi na po ito bagong Pilipinas, bangag Pilipinas na. Bumalik na po ang mga durugista, bumalik na ang mga droga. At isa niya sa dahilan ng mga krimeng ito, talamak na iligal na droga. Ang susi naman niya para tuluyang matuldukan ang suliraning ito. Ang pinagmumulan po lahat ng mga kriminalidad ay droga. Hindi po makakapagnakaw, hindi po makakapatay ang tao kung hindi po nakadroga. Kung nasa matinong pag-iisip po, hindi po makakagawa ng krimen. Kaya nga po, ito po ang paraan na maitulong natin sa bayan na maibalik ang kaayusan sa Pilipinas. Iluklok po natin itong PDP laban na inendorso po ni Tatay Digong. Sa kabilang banda naman, aminado si Abdul Samad na tuluyan na ngang inabandona ng Marcos administration ang mga magagandang programa noon ng Duterte administration, lalo na sa laban sa iligal na droga. Bigurin anya na mapangalagaan ng mismong mga tagapagpatupad ng batas ang mga mamamayan dahil sa pagkakasangkot rin ng mga ito sa iligal na aktibidad. May gana pa raw ang ilang pulis na ipagmalaki ang pagbaba ng crime rate na malayo naman anya sa katotohanan. Yung pagsabi nila ng bumaba ang kriminalidad, hindi ko nga alam kung saan sila humuhugot ng kapal na mukha para sabihin yun eh. Kasi alam naman natin, hindi natin may kakaila, kidnapping, na bumalik na naman yan ng re-rape, bumalik na naman ang may mga namamatay rin ngayon na biktima ng the addict. Ano po ba? Wala po bang hustisya yun? Ang pinagtutuunan lang ng gobyerno yung napatay. Natural lang na may mamatay dahil mga kriminal ngayon eh. Lumalaban sila. Ang sabi naman ni Tatay Digong, pag lumaban, patayin. Hindi naman niya sinabing patayin lahat eh. Noong panahon ni Tatay Digong, ang takot po yung mga kriminal. Malaya pong malayang nakakalabas kahit gabi ang mga ordinaryong mamamayan. Pero ngayon po, baliktad na. Ang mga takot ngayon yung mga taong lumabas, yung mga naghahari-hari na naman yung mga kriminal. Ano po ba ang gusto natin? Ang naghahari yung mga kriminal? O yung mga malaya tayong makapaglakad sa lansangan na kahit gabi po, kahit ating gabi po? Ayan, so Franco, sa mamaya ay maya-maya lang din magtatapos na itong programa natin ngayong araw na ito. Isa naman sa mga supporter ng PDP na nagtungo pa dito sa ating venue ay si Attorney Julita Puday para magbigay ng kanyang reaksyon na nakabisita dito ang PDP laban, lalo-lalo na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa lugar po ninyo. Salamat po at nakapunta po ang ang PDP laban. Kaya suportahan po natin sila, vote straight po.
Alam niyo kung bakit kung sinusuportahan? Dahil sa, ito ang Team Duterte, ang nagawa po ni former President Roa Duterte. Yung peace and order, plus maraming as to drug, yung mga related sa drug, marami ang mga taong nag-change for the better. Yun. Tapos mga anti-corruption, maraming, alam mo na, tapos mga development na nagawa niya sa ating country. And then, para sa akin din, yung naging mas, mas nationalistic na ako. Parang isa yun. So, yun. Paano ngayon? Ngayong kasalukuyang sitwasyon, panahon? So, ngayon, para naman nakikita po natin kung ano yung nangyayari sa country natin, na kung minsan ang hirap isipin na nangyayari ito sa ating country. So, para naman, emotional ako, para naman makontinue yung ginawa ni Tatay Duterte, kailangan po nating iboto straight itong PDP laban, senatorial candidates. Okay. Yung mga paninira, wag po tayong basta naniniwala po sa mga paninira, lalong-lalo na kay Pastor. Sa mga paninira, madaling gumawa ng paninira sa isang tao. So, ang natin, magbasa tayo, mag-research tayo. Kung kailangan po nating magtanong sa mga abogado, sa mga legal matters, magtanong po tayo. Yun po ang masasabi ko. Lalo na sa case ni Pastor Quiboloy. Ayaw kong mag-comment masyado doon kasi nasa court na po. Pero kung gusto po natin ang insights or kaliwanagan, magtanong po tayo sa mga abogado. Lalo na yung mga neutral na abogado. Correct. Opo. Yan, pero importante mga neutral, walang biases, no? Yes, opo. Opo. Neutral po talaga para masabi nila yung side. Kasi kung Duterte or may bias at may bias yan. Or magsasabi man sila, syempre may pa rin, alam mo yun na yun, bias na yun. Oo. Ayan. Attorney, maraming salamat na hanggang ngayon ay talagang sumama kayo hanggang sa papatapos na ang programa po natin. Thank you din po. Maraming salamat. At Franco, yan ang pinakahuling ulat natin mula dito sa Tabuk City, Kalinga. Paul Montibon nag-uulat, balik sa studio. Franco. Maraming salamat Paul Montibon sa iyong live report.